Sige, tayo na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Yes, Lord. Hindi ka namin, Hallelujah. Panginoon, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord, sa hapon na ito. Muli, Panginoon, dinakumupo kami sa lugar na Opo, ito. Panginoon. Maraming salamat, Lord, at muli nagkatipon-tipon kami sa iyong banal na pangalan. Yes, Lord. Lord, nagpapakumbaba po kami kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Anumang karumihan ang nakikita niyo sa aming mga puso, hugasan niyo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Yes, Lord. Upang Lord, kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Amen. Kasalanan ang nagiging hadlang upang Yes, Lord. hindi mo kami marinig, upang hindi mo kami mabigyan ng parangalang iyong banal na pangalan. Kaya Yes, Lord, Lord. salamat po sa kapatawaran na iginawad mo sa amin. Naway ang aming pag-awit, ang aming pagsamba sa iyo maging mabangong samyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat, Yes, Lord. Lord. Ang pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo ay laging sumaamin pagkat inaamin namin sa ganang amin, baliwala ang lahat ng aming ginagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Sabi mo nga po sa iyong salita, 1, 2, 3, nagkakatipon sa iyong banal na Amen. pangalan, naroon ka sa aming Siya nga dalangin. po, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Alam po namin narito ka sa hapon na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, kantahan natin ang Panginoon. Kung alam niyo yung mahal kita, Amen. O, sige, tayo na ba? Tayo na kayo. sabay Awitan natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, papuri ko sa'yo. Kaya yung mga bata ganito. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Very good. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, papuri ko sa'yo. Isang pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isang pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na mahal ka namin, Lord. Tunay namin inaalala ang aming pagmamahal, ang aming pagsamba, buong puso, buong lakas, buong Yes, kaluluwa Lord. naming paglilingkuran. Amen. In the mighty name of Jesus. Katulad po, Lord, ng mga batang ito, Panginoon, ang kaharian mo ay nasa kanila, Lord God. Yes, Kaya Lord. maraming salamat pagkat narito ang mga batang ito. Salamat po sa buhay ni Sarika na gagamitin mo magpapayan ng iyong salita. Laluyan po siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon, Yes, Lord. sa pagpapahayag ng iyong salita. Langisan niyo po ang kanyang bibig. Amen. At ito po ang makita, maparangalan, Siya na po, madakila, Panginoon. Panginoon, sa Yes, kanyang Lord. buhay. Yes, Gamitin Lord. niyo pa po siya mighty ni Lord God upang Amen. Lord, marami pa po siyang more revelation na namumula galing Amen. lamang sa iyo, Panginoon. Kalakasan ay lagi niya pong maranasan. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Amen. Dinadakila ka namin, Lord God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa Yes, lahat, Lord. na may gawa ng langit at lupa.
kailanman ay hindi ka nagbago mula Yes, noon hanggang Lord. ngayon. Kaya Lord, ang lugar na ito ay pagkabanalin mo, Lord God. Amen. Balutin mo ng iyong banal at makapangyarihang Salamat po, dugo. Panginoon. In the mighty name of Jesus, pagkat ang lugar na ito, Panginoon, ay Lord, pag-aari mo, Lord God, sa iyo ang Amen. lugar na ito. In the Yes, mighty Lord. that Jesus Yes, is Lord. Lord over this place, Lord God. Amen. Salamat Wala po, nang Panginoon. magagawa ang kaaway sa Yes, lugar na ito. Lord. In the mighty name of Jesus, Hallelujah. ito'y sinasaway namin, tinatapon namin sa kailaliman ng impyerno. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, pagkat itong lugar na ito, Panginoon, ay Lord, sinakop mo na. In the Yes, mighty Lord. name of Jesus, Yes, that, Lord. that Jesus is Lord over Shalana family. Amen. In the mighty name of Jesus, shikarakandara bahay in Yes, Jesus' name. Lord. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sige po, awitan pa natin ang ating Panginoon. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawin ng walang humpay. Puso ko'y nagumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Sige po. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawin ng walang humpay. Puso ko'y nagumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan kitang sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nasasambahin, pupurihin, luluwalhatin. Walang hanggan kita mamahalin. Walang hanggan kita pupurihin. Walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nasasambahin, pupurihin, luluwalhatin. Walang hanggang kita mamahalin. Walang hanggang kita mamahalin. Yes, Lord, tunay nga po, wala ka naming hanggang mamahalin. Yes, Lord. Sa tuwing pagbukang liwayway, Panginoon, Ikaw ang Amen. aming sasambahin, pupurihin, luluwalhatiin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa hapon na ito, samahan mo po kami. Amen. Pagbuklarin po kami ng iyong pagmamahal at open our eyes, our mind, our ears, Panginoon, sa iyong banal na salita. At ito, Panginoon, ay titimo sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, even sa mga bata, Lord God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo po tayo. Sakit lang yan. Mamaya na. Sige, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, 23. 6:23. O mga bata, ako muna ang magsasalita ha. Walang maingay. Ako muna. Sige. Sabi rito, Matthew chapter 6:23, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan.
Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit naman kayo nababagabag tungkol sa mga pananamit? Isipin nga ninyo kung paano sumibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit, ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsusot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramtan. Kayo pa kaya, nakaliit na yung pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na ninyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyong higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong kabahala para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga saliranin. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mga talatang aming pag-aralan ngayong hapon, Panginoon. Bigyan mo nawa ito ng kapangyarihan, O Diyos, sa buhay ng bawat makikinig. At maging ang iyong alipin na gagamitin ngayong hapon ay baba mo sa pinakamababang kalagayan ng paglilingkod, O Diyos, maitaas ka at maparangalan, Panginoon. At hayaan mong banal na Espiritu sa kumilos gumalaw sa lugar natin in Jesus' name. Lord, we pray, Father God, open our spiritual eyes, spiritual ears. Hayaan mo, Panginoon, na mayroon kami, Panginoon, Lord, ng mga karagdagang kaalaman patungkol sa espiritual namin buhay, O Diyos, sa aming pag-aaralan ngayong hapon ito, O Diyos. Naway tumimo ito sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, maitaas ka lamang, maparangalan ka lamang, Panginoon, sa gawain ito, sa ang gawain ito, O Diyos, ay sa iyo, Panginoon. Lord, I entrust everything into your hands, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So, ating pag-aaralan ngayong hapon ay about worrying. Worrying, pagkabalisa, o yung alalang-alala tayo. Masyadong inaalala ang mga bagay-bagay. So, sabi rito, what worrying can do in our life? Sino sa inyo ang makapagpapahaba daw ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bilang mga Kristiyano o bilang mga mananampalataya, accepted ba tayo sa mga ganitong sitwasyon? Accepted ba tayo? Mga mananampalataya? No, amen. Wala accepted. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Ang hindi nakakaranas nito ay mga nasa hukay, 6 feet, above, nasa ilalim na ng hukay yun. Ang mga hindi hindi na nakakaranas nito ay yung mga wala na sa daigdig na to. Kaya nga po, sabi rito, kaya nga po bawat isa ay dapat nating tandaan na mayroong mga masamang epekto to. Sabi, bad effects in worrying. May masamang epekto po yung masyado tayong nag-alala. Epekto sa spiritual. Amen. Epekto sa physical. Ano po ba ang nakukuha sa physical muna tayo? Sa physical, anxiety. Amen. Depression. Minsan sa pagkabalisa, mayroon talagang yung naalala ko tuloy doon sa lang yun na parang naliligaw yata tapos hindi sinagot, parang siya yung hindi ko siya sinagot ng kanyang nililigawan, ay siya po yung nagbigti. O yun. At mayroon din naman na nasa tindi ng problema matinding problema sa kanyang pamilya at hindi niya masuportahan ang pangangailangan ng pamilya dahil na-depress siya na-depress yung lalaki, walang trabaho, ang hirap talaga ng ganun yung may pamilya, walang maipakain sa mga anak, yan,
Tapos siguro, wala talaga trabaho, parang ganun. Tapos maaring inaaway pa ng asawa, parang yan. Ano ba, umakyat siya sa billboard at tumalon. So, isa yan sa mga bad effects of worrying. Yung mga ganun kasing mga senaryo, ay kapag ikaw ay wala ka sa Diyos, di ba, Sister Irene? Pag wala ka sa Diyos, marami kang naiisip na mga bagay-bagay na ang solusyon ay yung sa isip mo lang, ikaw yung kumikilos, ikaw yung nasusunod sa sarili mo. Yan po ang bad effects ng worrying, magkabalisa. Yung mga Koreano, yun ang experience ko. Pag sila may mga problema, lalo kaya lumulundag sila sa dito. Ayun, may isa pang pamilya, ito nga. Ito naman, hindi ko alam kung anong laki eh. Basta sila na nalugi ang kanilang negosyo. Buong pamilya, alam ang ginawa nila, yung lalaki, parang naglaso, parang pinainom ng lason lahat ng pamilya, tapos parang nakahiga na sila lahat. Oo. At asawa at mga anak, at lahat sila, gano'n. Parang nagpapakamatay na lang sila. Parang nilahat na yung pamilya na gano'n. Di ba? Yun ang no? Yun ang bad effects in worrying, anxiety, depression, ano pa? Ano pang mga epekto ng kabalisahan? Kasi nung araw, hanggang ngayon, pag may mga problema talaga, kung wala siguro ako sa Panginoon, baka na ganyan nangyari sa akin. Kasi masalamat lang ako sa Diyos. Sabi ko, salamat talaga kahit sa bigat ng mga dinaanan ko sa asawa, sa mga anak, sa kapatid, sa buong pamilya ba. Dahil parang yan ang talagang pagsubok sa akin. Pero sabi ko, Lord, hindi mo talaga ako binitiw. Talagang ako'y lagi kang... Sister Irene, nasaan asawa niyo? Patay na. Patay na, so biyuda na kayo. Kasi yung magkantay-tay din kasi sa araw. Kaya kami laging nilaralit ko. Pero nagpapakatatag ako kahit andiyan yung mga patalim na yan na sa akin. Siguro hindi ako naging ng himo. Wala na. Kaya nga po. Yung substantial, pagkain mo sa mga anak ko kasi ako lang nag-ano. Pero alam mo sa totoo lang, pag ang Diyos sa iyo, binalutang na ng iba ng Espiritu talaga yung mga Kaya yun po ang masamang epekto. Bad effect sa buhay natin sa halimbawa sa physical natin. So, dako tayo sa spiritual. Ano ang masamang epekto sa spiritual na buhay natin kapag tayo ay nakapokus sa isang problema? Ito naman, spiritually. Sino makapagbigay ng opinion? Yung ano ba sa spiritual na buhay? Ano naman ang epekto nito kapag tayo ay nakapokus sa isang problema na lagi tayong instead na word of God, iba-iba yung minumuni-muni natin. Nakapokus tayo sa problema. Ano naman ang epekto nito sa ating spiritual? Dahil sa akin, sister, paliwanag ko lang kasi sa mga anak ko, ako ngayon dumadaan sa pagsubok. Kasi yung mga anak ko ngayon maganda ng kalagayan, hindi man ako nagkulang sa kanila. Talagang ayun ang kapuluhan. Dahil sinabi ko yung sister, umiyak ako sana. Talagang nandun na talaga ako sa malaking ng mga nakaraang buwan. Umiyak talaga ako dumating sa pastor ko sa mga sister. Sabi ko, sugot agad tayo ng Panginoon kasi para ba ang parang Depressed na kayo. makayanan yung Down na kayo. gulo ng mga anak. Walang hope, yung na kayo. Wala kayong strength. Yung nanghihina na ako. nanghihina kayo. Yung wala kang pag-asa, parang gano'n sa isip mo. Pagod na talaga ako. Sabi ko, Lord, talagang hindi ako bibitiw. Hanggang nandiyan tayo na ako bibitiw. Alam ko, pagsubok lang ito. Amak mo yung mga anak ko, andyan talaga, talagang tumingin na andyan talaga ng nila. Pero sa ako lang, inalang talaga nila na sabi ko, hindi kayo nakinig sa akin, dinadala ko kayo sa maayos na kamuhay. Ako, hindi na lang ako nainig, pabayaan ko na sila. Hanggang ngayon, pero unti-unti na silang lumalapit ng sa akin. Amen. So, wala ako sa Panginoon, wala na talaga sila. Kaya nga po, yan nga po ang masamang epekto dito sa ating spiritual life kapag tayo ay nakapokus. Katulad yan, mayroon kasi mga tao na kapag may problema, nagmumukmok. O yung parang wala na silang gana na makipag-usap. Mayroon ganun eh. Nagmumukmok at lagi, instead na bulay-bulayin yung word of God, lalo na pag hindi nakakilala sa Panginoon, talaga nakapokus sila sa problema. At kapag halimbawa po, mga Kristiyano rin, may mga Kristiyano rin na mababa ang kanyang
ang mababa yung kanyang level ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ay nagiging siya, yung parang doon na siya nakapokus sa problema, plus hindi na niya iniintindi yung lumapit sa Panginoon, yun ang nagiging dahilan, kumbaga, hindi na siya nakakapag-church, yan. Wala na, bumibitiw na siya sa Lord. Ayaw ko talaga makipag-usap sa hindi ko ng palataya. Amen. Sabi nila, ba't di ka naglalabas? Sabi ko, tama na ako dito. Kasi ang kausap mo ang Panginoon. Amen. Lord, bigyan ko ang kalakasan. Okay po yun. Maganda po yun yung ginagawa nyo. Kasi, yung ginagawa nyo ay nananalangin kayo na, kasi gusto yun ng Panginoon eh. Yung tayo, kapag dumadaan po tayo sa matinding problema, gusto ng Diyos na para tayong baby, parang baby sa kanyang harapan, na kung saan yung nakikita niya yung puso natin na wala na talagang pag-asa, kundi ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos. Doon kumikilos ang Panginoon. Doon siya kumikilos, binibigyan ka ng extra strength. At halimbawa kung ano man ang mga problema mo, mayroon siyang tao na hihipuin para masolusyonan yung problema mo. Yan. Kaya nga gusto ko lang basahin yung sinasabi rito, yung bad effects in worrying. Number 1, it can cause believer to submit and serve a wrong master. Yan. Isa raw pong epekto, bad effects dahil sa pag-iisip natin o matinding kabalisa o worrying, ay nagbibigay raw po ito sa mga mananampalataya na kung saan ay nag-iiba po yung kanilang, naiba na yung focus dahil sa kanilang problema. Sabi, naging, kung ano man ang naging, solution doon sa problema, doon na sila nakapokus at naging master na nila, parang naging Panginoon na nila yon. Ito po ang example, sabi kasi ng Matthew 6, sabi rito, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ito po ay isa example. Halimbawa po, ganito yon. Matindi ang problema mo sa financial. Halimbawa sa financial po, nagtatrabaho ka. Wala kang ginawa kundi magtrabaho kasi kailangan mo yung pera. Yan, gano'n. Halos yun na ang ipinapanginoon mo, yung trabaho mo din, kailangan solusyonan yung iyong pangailangan financial. So, siyempre nakaka-remote, nawawala na yung nawawala na yung prayer. Yan. Hindi ka na ma-attend. Mayroon po kasi ako kilalang mananampalataya na kung saan kumuha po sila ng sasakyan, yung kotse ba? Kumuha sila ng kotse, tapos yun ay hulugan. Ngayon, dati okay lang kasi yung kanyang asawa ay nasa ibang bansa pa nagtatrabaho. Nasa ibang bansa pa nagtatrabaho, kaya okay lang na kaya pa nilang hulugan kasi hulugan yung kanilang kotse. Hulugan yung parang 20,000 a month. Yun, 20,000 a month. Kaya nasa sa inyo yung kukuha kayo ng kotse bago. Kaya lang ang hulog noon ay hindi lang 30,000 pala. O 30,000 pala ang hulog. Dati active po yung Kristiyano na yon. Active siya. Lagi nandoon sa ministry. Lagi doon sa lahat ng gawain nandoon sa coordinator ko nga yun sa Bible study. Kailangan siya, ibig sabihin active po siya sa gawain. Ito na, dumating na yung punto na kung saan ay umuwi, nag-forgood yung kanyang asawa dahil may sakit. May sakit yung asawa Ito na ngayon ang problema. Hindi na po sila nakaka-attend ng mga gawain. Wala na sila sa ministry, pareho. Talagang wala at hindi na rin sila nakaka-attend ng Sunday service. Ayun ang example na kung saan naglilingkod ka na sa hindi, sabi nga sabi ka rito, sa pag-focus niya daw po sa problema, mas priority na niya ito. Yon, priority na niya yung mga bagay na yun na nagbibigay ng solusyon sa kanyang problema. Naintindihan po ba natin? Siya nakapokus na siya doon sa solusyon ng kanyang problema na kung saan
Kung alin kasi yung nandito sa puso natin, yun ang Panginoon natin. Amen po ba? Kung ano yung nakakahigit sa ating puso, yun na ang Panginoon natin. Kaya nga sabi rito, hindi ka nga raw, sabi, hindi ka nga raw po makapaglilingkod ng tapat sa isa at tunay ngang hamakin mo yung ikalawa. Hindi raw po tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Amen. Mm-hmm. Panginoon at sanlibutan, mga bagay na pinansyal. O, yun. Hindi ka pwedeng, kailangan isa lang eh. Kailangan isa lang ang priority mo. Sino ba? Amen. Gaya sa akin. Sabi, seek ye first the kingdom of God eh. Amen. Unahin mo muna siyang pagharian at lahat ng bagay ay idaragdag po niya sa atin. Kaya nga sabi, ako nung panahon sa mga anak buhay niyan kasi niniisip ko yung mga anak mo maibigay ko sa kanila yung maayos nilang pero kasi ako lang talaga nag-intindi sa kanila kasi wala ka yung tatay nila. Parang doon na talaga ako nakapokus na ayun. naging Kristiyano pala ako, nakalimutan ko na pala. Ayun. Yung, kaya nga, sabi nga rito, it can cause, tama ka doon sa isa, it can cause believers. Ito raw po ang magiging dahilan para ang isang mananampalataya mag-submit sa wrong master, sa hindi tamang Diyos. Diyos-Diyosa na yun. Yung sabihin, hindi ka nga pwede mag-serve eh, sa dalawang Panginoon eh. Sabi nga, hahamakin mo yung isa at magiging tapat ka doon sa isa. Doon ka na. Doon ka na. Diba? Kaya nga, minsan, instead na pagpapalain tayo ng Lord, nagiging walls po yun, naging pader, na kung saan eh, pinababayaan tayo ng Panginoon kasi hindi naman niya tayo ginawang robot eh, di ba? Piliin mo kung saan ka ba maglilingkod, sabi nga ng Joshua eh. Kailangan pili ka. Kasi kapag halimbawa, dumiskarte ka na ng sarili mo, parang biniwala mo na ang Diyos, hindi nakikilos ang Panginoon. Intindihan po ba natin? Hindi nakikilos ang Diyos. Kasi ikaw na yung ikaw na yung dumidiskarte sa sarili mo, di pa bayaan ka ng Lord. Sige. Hindi ko pa naman matang sa pwes. Yan. Kasi minsan doon na, punta ka yung Mumbai, punta ka kay ganon, punta ka kay ganyan. Bakit? Kasi yung concern, nagsilbi ka na sa hindi tamang Diyos di po ba? Kaya nga, yun nga po. Kinukuha kasi yung puhunan ko ba sa anak ko. Gusto ko maibigay ko yung sa mga anak ko. Kasi wala naman yung anak na ganda. So yun po. Kaya sa Diyos pala yung ganyan. So tingnan nyo di po ba ngayon, inalis na ng Lord sa inyo? Ito lang nangyari. Sige, yan. Kasi, minsan, dinadaan tayo ng Lord sa ganon para ituwid niya tayo. Itinutuwid niya po tayo. So, number 2, sabi rito, it is important for us, believers, sa mga believers po, importante daw po sa ating mga mananampalataya to know all times, sabi rito, who is the right master to serve? Sino ba talaga ang Panginoon mo? Yung tamang Panginoon na dapat mong maglingkuran. Sino po ba? Sabi nga ni Joshua, buksan niya po natin sinabi ni Joshua. Si Joshua ay sinabi rito, bahala kayo kung kanino kayo maglilingkod, pero ako at aking sambahayan ay sa Diyos kami maglilingkod. Yan. Yun po sinabi ni Joshua sa chapter 24 verse 14 to 15. Ibig sabihin kami, sige, bahala kayo kung saan kayo maglilingkod. Pero kami at ako at ang aking sambahayan ay sa Diyos maglilingkod. Kaya nga sabi rito, kailangan alam daw natin bilang mga mananampalataya, who is the right master to serve? Sino ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang priority mo sa buhay mo? Ang Diyos ba or ang mga bagay sa sanlibutan? Kaya nga po, kailangan po kasi, hindi po natin masasabi yun sa pamamagitan lamang ng ating mga bibig. Kailangan natin ng aksyon. Aksyon. Kasi, tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga aksyon. Minsan dumadaan talaga tayo sa mga pagsubok na doon natin makikilala ang isang mananampalataya kung siya ay malago or hindi sa pamamagitan ng pagharap niya sa ganong sitwasyon. Amen? Doon mo makikita ang uri ng Kristiyano kung saan ang level niya, as matured ba siya or baby Christian ba siya, sa pamamagitan ng pag-handle niya
sa mga bagay na dumaraan sa kanya, sa mga sitwasyon na kung saan ay tinitingnan ng Diyos kung tinitingnan ng Diyos kung ano ang gagawin mo bilang Kristiyano kapag dumaan ka sa ganitong sitwasyon. Yun, tinitingnan yun. Kumbaga, tinitingnan ng Lord, anong level ka na ba? Anong level na ba ang pananampalataya mo? Anong level na ba ang pagiging matured mo as Christian? Ganon. So dito sabi rito, yun po sabi rito, it can cause to be, it can cause us to be oblivious, sabi rito, to what we should be experiencing as far as God will is concerned. Ibig sabihin po rito, ang ibig po sabihin, dahil daw po sa kabalisahan natin, nalimutan na natin sa isip yung mga kalimutan na natin sa isip natin yung mga sitwasyon ng buhay natin nung wala pa tayo sa Lord. Yon. Kasi nung ikaw ay bagong born again, ito example po. Ang mga Israelita, dito na lang ako mag-example, Israelites, saan ba sila galing? Sa Egypt. Inahon sila ng Panginoon doon dahil pinahihirapan sila ng Parao. Ang Egypt, doon po tumira ang mga Israelita. Matagal na panahon. Yun po. Matagal na panahon na nandoon yung mga Israelites. So, narinig ng Panginoon yung kanilang mga daing at hirap na hirap po sila. So, sinugo po nila si Moses para alisin doon sa pagkaalipin ang mga Israelita sa bansang Ehipto. Yan. At ngayon, nung sila ay naglalakbay, ano po, hindi po sila nawala ng pagkain. Sabi nga ng Biblia, hindi nga nalukot ang kanilang damit. Binigyan sila ng mana, kung saan ang kanilang pagkain, sinupply ng Lord. Ilang Israelita yon? Napakarami, parang malabo, million ba o hundreds ba sa napakaraming Israelita ang kinuha ni Moses doon sa bansang Ehipto para sila ay tatlong bayan papuntang Promised Land, yung Kanaan, at ngayon ay Israel. Yun po ngayon, kaya nga sila yung tinatawag na chosen people of God. Yan. Naglakbay po ang mga Israelita na hindi man lang nalukot ang kanilang mga damit. Pinakakain sila ng Panginoon. At hindi rin sila nauhaw dahil sinusupply ng Lord ang kanilang pangangailangan. Pero, tingnan nyo kung napanood nyo yung pelikula, yung pupang, yung Red Sea, di ba ba? Yung dagat na pula ay hinati yun ng Lord. Ginawang South Super Highway yung yung karagatan na yon, naging kalsada para makadaan ang mga Israelita. Pero sa mga panahon ay nakalimutan na ng mga Israelita yung mga ginawa ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. Sabi nga dito, isa raw yun sa mga, it can cause us to be oblivious. Ibig sabihin yung nakalimutan yung mga bagay na kung saan ay ginawa sa'yo ng Diyos nung una. Nung ikaw ay makakilala sa Panginoon. Kasi pagkapag tayo po ay bagong born again, apoy na apoy tayo, tapos nakikita na-appreciate na natin yung ginagawa ng Panginoon. Example, ito kang noon, palamura ka, palasugal ka, katulad sa akin, ako ay palamura, nagsusugal po ako, matindi. Pero binago ako ng Lord. Ibig sabihin, nung ikaw ay nagka-problema, hindi mo na inalala yung kabutihan ng Diyos sa'yo na kung saan ay binago ka doon sa ganung sitwasyon. Yun ang ibig sabihin. Naintindihan po ba natin? Nawala na. Baliwala na sa'yo dahil sa hindi ng pagkabalisa mo, nag-focus ka doon sa problema mo, nawala na yung parang naging drawing na lang yung mga ginawang kabutihan sa'yo ng Diyos nung unang nakakilala ka. Amen. Ganun po ang nagiging daan minsan kapag tayo ay matindi ang ating pagkabalisa. Yung nakapokus tayo sa mga bagay-bagay. Tapos tayo pa yung dumidiskarte ng mga solusyon ng ating problema. Yan. Yun po ang nagiging dahilan. Sabi rito, it can cause believers to place greater sense of priority and affection. Example po natin. Sabi rito,
nagbibigay din po na ito rin daw po ang dahilan kung bakit yung problema na yun na kung saan ay nagbibigay ito ng mas sigit na priority yung mga bagay na nasa puso mo kaysa bagay sa Panginoon. Example lang po to. Example lang po si Marta at saka si Maria. Di po ba, itong ang Panginoon ay pumunta sa lugar sa bahay nila Marta at Maria. Nang dumating ang Panginoon, kasama ng disciples niya, alam ni Maria na mag-share ng word of God ang Panginoon eh. Kaya siya ay excited. Alam mo ginawa, pagdating ng Panginoon doon sa bahay nila, naupo agad si Maria at nakinig ng salita ng Panginoon. Pero iba naman ang nasa isip ni Marta. Paano kaya to? Kung paano niya entertainin yung mga disipulo, mga disciples at si Jesus. Aligaga siya sa kusina. Hindi siya nakikinig ng word of God. Hindi siya nakikinig sa mga itinuturo ng Panginoong Hesus nung oras na yon. Parang namumroblema siya kung paano niya hatiin ang katawan niya para lang magluto, parang gano'n, para bigyan ng para ma-entertain yung mga disipulo. Parang gano'n. Yung mga disciples yung dumating sa kanila ng mga workers, gano'n. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yun, Marta, Marta, alalang-alala ka sa mga sa paghahanda, sabi yun. Kaya nga ni-review siya. Ito pa ang sinabi ito pa ang sinabi ni Marta sa Lord. Lord, sabi niya, pakisabi mo nga niya sa kapatid mo na tulungan naman niya ako. Ni-review, parang inano pa niya yung pagtuturo na yun kasi nagtuturo ang Panginoon eh. Inano pa niya, yung parang inano pa niya ang Panginoon na sabihan mo nga yan si Maria, Panginoon, para matulungan niya ako dito sa kusina. Ito pong isagot sa kanya ng Panginoon. Marta, sabi niya, Marta, sabi niya, naliligalig ka, sabi niya, naliligalig ka sa maraming bagay. Ngunit isa lang ang pinili ni Maria, at yun ay hindi aalisin sa kanya. At yun ay hindi aalisin sa kanya. Ano po yun? Word of God. Yung mga bagay na tutunan natin ngayon sa hapong ito, yung mga bagay na tutunan natin sa Panginoon, hindi na yun maaalis sa puso natin. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi sa dami ng tao, di ba po sa buong mundo, kumbaga, winawalang bahala nila ang salita ng Diyos. Kasi nakapokus lang sila sa mga bagay sa libutan o sa iba't ibang sa sarili. Kasi ito po yung puso natin. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, kailangan bumaba ka unti-unti. At si Jesus ang paupuin mo doon. At ikaw ang bumaba. Kaso hindi minsan gano'n, hindi po ba? Ikaw yung nanating ako. Kailangan, yung ikaw ang nasusunod instead na ang Panginoon o ang Holy Spirit ang masunod, ayaw mong bumaba. Ayaw mong isuko ang buhay mo. Ayaw mo. Masarap kasi yung mga bagay na ikaw ang nagsusolusyon, ikaw yung nasusunod. O diba? Parang katulad ng pagkain, gusto mo yung lechon, masama naman sa katawan mo yun. Kung laging kumakain ka ng ganon. O yung mga bagay na kung saan nagpapasarap ng ating katawan, parang ganon. Ganon din ang kasalanan, di po ba? Masarap din, kumbaga, okay lang na magkasala, parang ganon, okay lang, tinatanggap ko. Kasi, ikaw yung nasusunod eh. Yun ang gusto ng laman mo, gusto ng puso mo, gusto ng sarili mo. Yung ikaw ang nasusunod at hindi ang banal na espiritu, ang ayaw mo itong sundin. Kaya nga sabi ng Panginoon, Marta, sabi, naliligalig ka sa maraming bagay, sabi rito, at pinili ni Maria ang higit na yung mga bagay na kung saan ay mabuti at hindi na yun aalisin sa kanya. Sa ating mga buhay, katulad nga po nitong worrying, ang ating pong example, ito na nga po na huwag tayong magpupo sa mga bagay na kung saan ay sa mundong ito, maging sa sarili natin. Kailangan maging priority natin ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang salita ng Diyos ay siya nagpatnubay natin at gabay sa ating mga buhay. At yun kasi pagdating ng araw,
hindi natin yung hindi naman yung titingnan ng Diyos, yung mga bagay sa sanlibutan eh. Ang titingnan ng Lord, ano bang ginawa mo nung ikaw nasa daigdig ka? Di ba ba? Ang titingnan lamang, ang tatanggapin lamang ng Panginoon ay yung mga bagay na spiritual. Hindi mga bagay na sa sanlibutan na ginawa mo. Yung naging, sige, panay ang bigyan mo ng pagkain doon sa kapitbahay mo, ganito ang gagawin mo. Hindi naman yun, baliwala naman yun sa Lord eh. Yung mga bagay na espiritual, katulad ng, ito po, yung paglilingkod ng ganito, pagbabahagi ng salita ng Diyos, yun lamang po ang nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Amen po ba? Yung mga bagay na spiritual. Kaya nga sabi niya kay Martha, at higit sa lahat yung pagsunod natin sa kanyang mga salita. Kaya nga, napakahalaga po yun, yung sinasabi ng Panginoon kay Martha na, naliligalig ka. Masyado mong iniintindi ang mundo. At isa lang ang talagang mahalaga, yung mga bagay na kung saan natutunan mo sa aking mga salita. Yun ang gustong ipaunawa ng Panginoon kay Martha. Kasi mas pinili ni Maria eh. Mas pinili ni Maria na makinig ng salita ng Diyos na nagbibigay ng paglago sa kanya espiritual. Pero si Martha, nakatuon naman sa mga bagay sa mundo na kung saan hindi naman yung nakakabigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, napakalaga po yun. Sabi rito, napakalaga po, it means na mahalaga ang salita ng Diyos kaysa mga bagay sa mundo. Sabi rito, it can cause believers to commit the grave error of seeking. Sa sobrang galigaliga na daw natin, dahil balisang-balisa tayo sa mga bagay na mga dumadaan sa buhay natin. Sabi rito, isa pa ito eh, yung parang drawing na lang yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Sa Biblia. Isa yan sa mga cause sa matinding worrying, kabalisahan, problema. Isa yan din po na cause, it can cause believer to commit the grave error of seeking. Yung parang yung mga pangako dito ng Biblia, di mo na na-appreciate. Hindi mo na na-appreciate at hindi mo na siya, parang drawing na lang. Hindi mo na, yung mga pangako ng Diyos na hindi kita iiwan, ipababayaan, hindi mo na ma-appreciate. Wala na sa'yo. Kasi mas matindi na yung mo eh. Mas matindi na yung ginagawa. Halimbawa, yung solusyon mo, ay lumapit ka lagi sa kaninong mga tao. Tandaan po natin kapag lumapit po tayo sa mga tao para sa ating problema, ang kanilang kakayanan ay limitado. Limitado lang mga kapatid. Hello. Pero kapag sa Panginoon tayo lumapit, siya ay unlimited. Ibig sabihin, malawak ang kanyang kapangyarihan. Amen. In God, nothing is impossible. Amen. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga po talaga na wag nating alisin wag nating alisin bilang mananampalataya yung mga bagay na natutunan natin, yung mga dapat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para alam natin yung mga pangako ng Panginoon. Kaya nga ni-rebuke ni Jesus Christ si Martha eh. Amen po ba? Kailangan ni-rebuke niya. Bakit? Napakahalaga kasi yung natutunan ni Maria sa kanyang pag-upo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi puro-puro ng pangako itong Biblia eh. Kaya na minsan naging drawing na lang. Parang, totoo ba to? Kasi, bunsay yung pananampalataya mo, bunsay yung pagkakilala mo sa Diyos. Bakit? Kasi mas iniintindi mo yung mga bagay sa mundo kaysa sa spiritual, kaysa sa Biblia. Kaya minsan, drawing na lang. Yun ang tawag na bunsay, ibig sabihin, hindi ka lumalago sa spiritual life. Amen o amen? Salita ng Diyos, masakit ang katotohanan, sabi ng John chapter 8:32, masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen po ba? So talagang ganun po. Kaya nga po tayo narito, nag-aral tayo ng salita ng Diyos para ituwid tayo ng Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kasi katulad ng magulang,
Wala, baliwala naman sa isang magulo kung hindi ka naman di anak. Eh, sige, kanya-kanya ano yun eh. Kung anak mo to, kailang ituloy mo. Anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya tinutuloy tayo ng Lord dahil man niya tayo, ayaw niya tayo mapariwara. Kaya nga sabi niya sa mga Israelita na lumalaban sa salita ng Diyos, ang aking bayan, sabi niya, napapariwara dahil sa ano? Kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng Diyos. So tayo yun. Pag kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos, bonsai tayo. Ano yung bonsai? Yung hindi lumalago na puno. Next, bonsai, tapos ano yung parabang, nananatili tayong baby Christian, di tayo lumalago, spiritually, at higit sa lahat. Sasabihin ko, hindi tayo patay pa sa sarili. Yung gusto ng ating laman ay mas nananaig kaysa gusto ng banal na espiritu. Mahirap yun. Pero unti-unti, mga kapatid, kaya natin yun. From glory to glory. Kailangan talaga natin mamatay sa sarili natin. Yung gusto nitong, yung kagustuhan nitong sarili natin, ay alisin natin. At mas manaig ang kapangyarihan ng Diyos kaysa kapangyarihan ng ating laman. So, yun po. Kaya nga po sabi rito, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna na pagharian ka ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ano? Idaragdag niya sa atin. Sa conclusion po tayo, wala daw po maidudulot sa mabuti ang pag-alala natin. Wala raw po maidudulot na mabuti yung pag-alala natin. Dagdag daw lang niya ng kulubot sa ating mga mukha. Sabi rito, edad, dagdag. Sabi rito, stress sa ating physical. Kaya nga po sabi, ano nga ba sinasabi ng dito po tayo magtatapos. Sabi dito po sa dalawang verse. Sabi rito, kaya nga, huwag ninyong, sabi rito ng Matthew chapter 6, 33 to 34, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyong hanapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ibig sabihin, sapat na. Hayaan mo na yung problema, mamurubima na kaya sarili. Amen. Kaya mo na yun. Pass it on. Basta ikaw, lagi kang naka-focus doon sa Panginoon. Lagi mong, kaya napakalaga na marami tayong alam sa Word of God para lagi natin itong tatayuan. Mga kapatid, kailangan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi natin bulay-bulay ito. Bakit? Punong-puno ito ng pangako eh. Kapag alam mo ang pangako ng Diyos, tayuan mo yun, kikilos yun sa buhay mo. Kaya kinapakalaga yung faith. Eh, paano nga ba ang faith? Eh, kung minsan ka, halimbawa, nag-aaral ka ngayon, sa sunod na linggo, wala na naman, sa sunod, wala. Hindi, marami ako narinig, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, 19 ano pa, gano'n, kapungpupong pa, Kristiyano na siya. Pero, ang kanyang spiritual, ang kanyang maturity, parang baby. Kulang sa pansin, pabebe. Ganyan ang mga kapag pabebe ka pa, papansin ka, parang gano'n, kulang ka sa spiritual maturity. May tumahimik ka lang sa tabi, o diba? Ganun lang yun eh. Maging matured tayo. Kaya nga napakahalaga po bilang mga mananampalataya na punong-puno ng Word of God ang ating mga puso. Kasi ito, magiging drawing na lang talaga ang pangako ng Lord kapag hindi punong-puno ng Diyos, hindi punong-puno ng Word of God ang ating mga isip at puso. Kailangan punuin natin to. Dahil hindi makakapasok ang gusto ng kaaway kapag puno tayo nito. Lagi na kasalag, lagi malakas ka. Malakas ka talaga. Kahit na ang gawin sa'yo ng kaaway, lagi mong sinasalag. Bakit? Eh, sino bang Diyos mo? Sino bang Diyos mo? Sino bang ama mo? Sabi, ang sino mong tumanggap sa akin, eh binibigyan ko ng karapatan, maging ano? Anak ka ng Diyos. Hello? Anak ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. May kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Maging proud tayo. Ay, ako ganun din. Bakit? Hari ng mga hari ang Diyos ko? Kailangan kong maging malakas? Bakit? Eh, makapangyarihan yung Diyos ko pinaglilingkuran eh. In God, nothing is impossible. Kailangan mo nga lang tayuan yung kanyang mga salita at kikilos yun sa iyong buhay. Hindi yung drawing. Kailangan lang makita ng Diyos yung faith natin na, nagtitiwala ka ba talaga sa akin, anak? Ganun lang yun eh. Nagtitiwala ka ba sa akin? Kapag nagtiwala tayo sa Lord, kikilos po yun sa ating mga buhay, hindi yung drawing. Kikilos at kikilos. Walang anak ng Diyos na pinabayaan. Tandaan po natin, kapag tayo
ay sinasabi natin, Christian tayo, born again tayo, pero naghihirap ka. Hello! Mayroong something wrong sa buhay mo. Mayroong mayroong mga bagay na kung sana itinutwid ka pa ng Panginoon. Kaya napakahalaga po. Huwag daw, sabi rito sa Philippians chapter 4 verses, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip ay hingin daw natin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kailangan na hingiin mo lang, Lord. Sasabihin mo lang sa Kanya, Lord, ganito ang problema ko, ganyan. Sasabihin mo lang yun sa Diyos eh. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaso nga lang minsan magpipray ka, ano kaya? Bibigay kaya ni Lord yun? Ay, huwag ka nang umasa. Kailangan yung faith mo. Kailangan pag sabi mo na gano'n, pabayaan mo na. Huwag mo na paulit-ulitan. Baka mamaya, wala. Yung faith mo pala eh. Parang alon sa dagat. No, parang gano'n pa eh. So kailangan pag nag-pray ka, cut mo na yun. Dapat iba na ang iisipin mo. Basta nagtitiwala ka sa Panginoon, ibibigay niya yun. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya nga po, huwag na natin ikabahala ang sa araw ng bukas sa kanan ninyong harapin kapag ito ay dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po ba? Kaya nga po, lagi po tayong mag-aral ng salita ng Diyos kapag punong-puno ng Word of God ang ating mga puso at ating mga kaluluwa. Kikilos po ang Panginoon. Kikilos ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po yung mukha, tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Uriya kaya, sikaya, kaya, kalalabang kaya. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga bagay na amin na pag-aralan ngayong hapong ito, Lord. Nawa magsilbing encouragement po ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Buhay ng bawat isa sa amin sa mga bagamat kami mga mananampalataya, hindi po kami exempted, Panginoon, o Lord, na hindi namin maranasan ang mga iba't ibang problema, Panginoon, iba't ibang pagsubok sa aming mga buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na yun, doon makikita ang pagiging kami bilang Kristiyano, Panginoon. Sa pamamagitan makikita na lamang, Panginoon, ang pagiging Kristiyano namin sa oras ng mga pagsubok, Panginoon, sa mga solusyon na aming gagawin kapag kami, O Lord, ay nasa sitwasyon na yon. Kaya nga po, dalangin po namin na patatagin mo nga po kami, O Diyos. Patatagin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Inaamin po namin, O Diyos, bilang mananampalataya na mahina pa kami, O Lord. Inaamin namin, Ama, sa iyong paanan, O Diyos. Lord, we pray, Father God, patatagin mo ang aming pananampalataya. At magbigay ng encouragement, Panginoon, O Lord, ang iyong mga salita, O God. Hayaan mo kumapit kami sa iyo, Lord. Huwag nawa kaming umalis sa iyong mga kamay, Panginoon, O God. Lord, apart from you, Lord, we can do nothing, Father God. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Kaya nga po, dalangin po namin, Ama, na patuloy mo nga kami subaybayan. Patuloy mo kami bigyan ng lakas. Lakas spiritually, physically, emotionally, even financially, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at hayaan mo umawin mo kami lagi ng iyong mga salita upang kami ay matuto, Panginoon, O God, at tayuan namin ang iyong mga pangako, Panginoon. Salamat, Ama, maging sa tahanan ito, Lord. Lord, we pray in the name of Jesus, by the blood of Jesus, hallelujah, urabaya kaya, sikaya haya, lalakaya, uriya kaya, sikaya haya, kaya lalabakay. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin ang tahanan ito, Lord. Ano man mga territorial spirit, by the blood of Jesus, ay amin ito, Panginoon, at kinataboy sa tahanan ito by the blood of Jesus. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. You are no authority in this place right now. We rebuke you in Jesus' name to come out in this place right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala kang karapatan sa tahanan ito. Ito ay tahanan ng mga anak ng Diyos. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, lumayas ka sa lugar na to. Out! Out in Jesus' name. Pumunta ka sa gitna ng karagatan kung saan ka nararapat in Jesus' name. We rebuke you. Even the spirit in the high places, we rebuke you right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat.
Sinabi mo sa iyong mga salita, kung ano man ang aming tatalian sa lupa, tatalian mo sa langit. Kung ano aming papakawalan sa lupa, papakawalan mo sa langit. We pray, Father God, pakawalan nga po ninyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa tahanang ito. Hayaan mo, Panginoon, O Lord, God, ang lahat ng mga nakatira sa tahanang ito, O Diyos, pagkasundo-sunduin mo nga po, at ang mag-focus po, Panginoon, O Lord, sa iyong kapangyarihan. Hayaan mo pagkaisahin mo sila ng isang pag-ibig, Panginoon, na ikaw ang maging sentro, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Iniiwan namin ang kapayapaan sa tahanang ito, O Diyos. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, palaguin mo po ang kailangang pananampalataya, O Diyos, ng bawat isa sa kanila. Pagkaisahin mo sila ng isang pag-ibig na nagmula sa iyo. Ura babababakaya, sikayahaya, kalalabakaya. Panginoon, maraming salamat maging sa mga batang ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain, maging ang kanilang mga magulang, Panginoon. Lord, in Jesus' name, ura baya kaya, sikaya, haya, kalalabakaya. Ayan mo, Panginoon, na sa mga batang ito may lalabas na mga manggagawa mo, Panginoon. Mayroon, Panginoon, O Lord, natatayo, Panginoon, upang magpahayag ng mga balita ng kaligtasan. Mayroong mga pastor, mayroong mga workers, Panginoon, O Lord, sa iba't ibang ministry na Panginoon, O Diyos, na itatayo ka, ititindig, Panginoon, ng mga batang ito, Lord. Nawa magpatuloy lamang sila. Hayaan mo, Panginoon, ipaglaban ka nila sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang mga batang ito, O Diyos, ay tunay nga, Panginoon, Lord, na makilala ka, na malalim, at bibigyang kaparaanan. Maging ang tahanan ito, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Ura bababaya kaya, sikaya, haya, kalalabakaya. Lord, maraming salamat, banal na Espiritu, na patuloy na kumikilos at nangunguna sa tahanan ito, nangunguna sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming pinaglilingkuran, at walang Diyos, walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. At ang pagka-Diyos mo, ikaw ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you. Thank you so much, Father God. We entrust everything into your hands, Father God. Maging, Lord, sila Sister Cheryl, Panginoon, Brother Jade, Panginoon. Dalangin po namin naman, Sister Irene, Lord. Kayo po, higit nakakaalam po ang mga long-standing prayer, Panginoon, ng bawat isa. Lord, we pray na pagkaloob nito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ano man ang mga hinihingi nila, Panginoon, o Diyos, na ayon sa iyong kalooban, nalangin po namin naman ay pagkaloob mo ito sapagkat sila'y naglilingkod sa iyo. Oh God, hallelujah. Panginoon, nalulugod ka sa mga anak mo na naglilingkod sa iyo. At tunay nga ang pangako mo, tunay nga ang pinangako mo, wala ka namang bagay na pinaglingkod namin sa iyo na hindi ka, Panginoon Lord, hindi mo, Panginoon Lord, bigyan ito, Panginoon, ng kakulang gantimpala, Panginoon. May gantimpala kami, Panginoon, O Diyos, na kukunin mula sa iyo sapagkat ikaw ay aming pinaglilingkuran. Panginoon, maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin binabalik at pasasalamat. Pagsambat, paglululhati pa sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless sa inyong lahat. May natutunan po ba tayo? Ang bait na ang mga bata dito. Ang bait nyo naman. Baka naman gusto nyo naman na suportahan kami doon kila Sister Irene. Si Ella, lagi kong sinatsak. Hindi ako nire-replyan. Ay, saan yung cellphone mo? Akala ko meron ka. Wala pa? Akala ko may ano. Ay, gano'n. Sige, ano tayo pag... Then, pakipicture nga para ano natin. Asa? Then, halika. Pakipicture mo nga na. Picture mo nga na. Para ano. Kasi madami na tayo ngayon. Madami tayo ngayon eh. O sige mga bata, ano lang ha, tabi-tabi lang. Then ano ka. Kasi may dumating pa, may dumating pa. O sige, o dyan kayo ha, huwag kayong aalis. Sige, dyan lang kayo. Sige, dyan lang kayo. Sige. Kasi may dumating pa. Kailangan maganda tayo kanina ay ayan, si Ella dumating. Ilan ang dumating ngayon?
Ilan kayo? Ano po? Kanina 17, 18, 19, 20 na tayo. Sayang po wala. Oh, hayaan nyo. Sige, Ito, sige, tingin po sige. sa Oh, sige na, camera. sige na. Pero, mga anak. Sister Irene, o, di na kukuha. Ito, tingin po sa camera. Wala. O, mga anak, at tine, ano, Smile. okay na? Okay. Okay. Sige, mga bata, God bless. Ay, nasaan na yung ano natin? Sayang po. Pwede sa inyo sa ano, Diyos. O sige, uminom na kayo mga anak, dali. Hila sa Sabado, doon tayo kila sa kanila. Sa inyo tayo sa Sabado. Sir Irene, na sa inyo tayo sa Sabado. Pagkatapos sa inyo, kila Brother Ray naman. Ah, dito sa may Carnova. Hindi ka pa nakakapunta doon eh. Medyo malayo po yun. Oo nga eh. Kamay matagayin sa Sierra. Ang birthday mo sa makakalunod. Kahit na nakakanga ko dyan eh. Ito kaya yung ginagawa mo. Yung walang baso. Sino yung walang baso? Asan yung tinapay natin? Sino yung walang baso? Nakuha na. Wala po. Okay, sabihan na kayo. Hindi ba? Uy, pinagsabihan na kayo mga O sige. Sunday. Tulungan kita din. Tulungan kita. Ayan na. Mga pa. Dalawang baso. Para hindi mo kalat. Dalawang baso. Kanina na rin. Pasensya na kayo. Diyos na lang. Ella! Uy, kanina po. Kung ano na yung maabot yan. Tara na. Ay, sige na, mga Diyos na lang. Kasunod. Dadamihan namin. Ayaw, ito. Wala na. Kulang. Ayaw. Hayaan mo na kung ano yung Diyos na lang kayo maalak. Oo. Yan na lang kayo sa Diyos. Share na lang kayo ni Aya. Wala akong tinapay. Kasunod na lang, dudublihin natin. Ay, nalaglag. Sila kumuha sila kay Aya. Ayun na ako, Aya. Ayan, maraming Diyos. Minum na lang kayo ng Diyos. Maraming. Saan ka ngayon? Saan kayo pupunta ngayon siya? Ano bang yung agenda? Ay, di ako naka-attend kagabi. Napagod ako. Ang prayer meeting ko. Di ako ma-attend. Sabi, kaming tatlo nag-support doon. Sabi, hindi na tayo a-attend. Napagod na tayo. Eh, namatay ang baso na. Opo, learning po ni Jerry. Oo. Uuwi daw sila sa Lunes. Oo. Uuwi sila eh. Bukas po, mag-church pa po siya. Oo, sabi nga, mag-church pa. Kanay mo namatay na pala yung nanay. Matagal din po na. Oo. Parang na, ano na rin, ano? Bumibay na rin. Asa na pala sister mo? Ay, sister mo na din natin na ipag-pray. Ano sa taas? Sis, matulog na kasi na. Ah, Sis? Stacey, alika mo na ipag-pray natin sister muna. Sandali lang mga anak. Sige lang po. Wala yung mga bata. Sige lang po.
Ayaw mo na? Ayaw mo na? Ayaw mo na? Ay, sabay ka na, Nay.